Muntik nang mapasigaw si Amelia nang paglabas niya ng dressing room niya ay makita niya si Ella. Sisimple sana siya sa dressing room ni Gabriel upang ulitin ang pag-spray ng kanyang pabango at paglalagay ng lipstick sa pantalon ng lalaki. Pero mukhang nahihirapan na siyang gawin iyon ngayon. Naroon ang babae. Isang bagay na nakakapagtaka sapagkat ugali nitong manood sa mismong tapat ng entablado na parang isang die-hard fan ito. Kung sa bagay ay die-hard fan talaga ito ng lalaki. Ako na ba ang binabantayan mo ngayon? Tanong niya rito. I just wanted to tell you I'm sorry. Napamulagat siya. What? Sorry for everything I've done to you. It wasn't fair. Hindi niya nagawang makapagsalita. Ano ang nakain nito at biglang bumait? Sincero ba ang paghingi nito ng tawad? O bahagi lamang ng plano nito? May panibagong plano naman ba ito laban sa kanya? Sapagkat napapansin itong hindi na siya down na down. Posible. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nito ay mahirap para sa kanyang muling magtiwala rito. Humalakop-kip siya at pinagmasdan iyo. She looks sincere enough. Pero alam niyang kaya nitong umarte. Sa katunayan ang mahusay ito. Palibhasa ay anak ito ng isang direktor. Noong sinisiraan niya ito sa harap ng kamera, ay para talagang aping-api ito. I don't think you're sincere. What do you really want, Ella? I just want to have some peace of mind. And apologizing to me will give you that. Yes, you may not believe it, but yes, I'm very cautious of every move because I am not peaceful inside. I'm sorry. Hindi niya malaman ang madarama niya pero nakakapani niya ng inis hanggang sa lumaki ang pagkainis na iyon. Sira ulo talaga ang babaeng ito. Kukunin nito ang peace of mind sa kanya. Gusto nitong tanggapin niya ang paghingi nito ng tawad at happily ever after na ito. Abay sadyang makapal ang mukha nito. Apology doesn't end with words. I'm sure you know that. I know that. Just know in your heart that I'm sorry for everything I did to you. I know I caused you pain. Matipid nang tumango ito at tumalikod na. Nanatili lamang siya sa kinatatayaan niya at lalo nang hindi na ituloy ang balak. Bigla siyang naguluhan. Kahit naiisi siya kay Ella, ay nakadama siya ng mas matinding pagkakonsensya. Isang bagay iyon na hindi siya handang harapin sa ngayon. Nahihirapan na nga siya sa sitwasyon. She was starting to really like Oliver. Sa katunayan, noong umuwi sila sa Manila, ay halos nawala na sa isip niya ang purpose ng pagsasama nila. Ang tanging nasa isip niya ay ang tanungin ito tungkol sa pinagsaluhan nilang halik, kahit halatang wala nang balak itong pag-usapan iyon. Hanggang sa ang pag-aalinlangan niya ay napalitan ng inis nang dumaan muna sila sa bahay nito para sa sasakyan niya at magyaya itong pumasok. Hindi ito nakalimot na magtungo sa silid kung saan nila pinakinggan ang usapan ng magnobyong Ella at Gabriel. Sa silid ay narinig nilang sweet na naman ang dalawa. Parang gusto na niyang sabihin kay Oliver na hayaan na lamang nila ang dalawa. Pero alam niyang magmumukha siyang duwag kapag ginawa niya iyon. Bukod sa duwag, baka sabihin pa nitong wala siyang isang salita. Lalo siyang hindi nakahirit ng sabihin nitong, we gotta keep moving. Para maisip nitong pareho pa rin sila ng tinatahak na isipan, sinabi niyang, we sure do. This is taking so long. I'm getting restless. I wanna be with Gabriel again. And then she started telling him about her plans with Gabriel. Hindi niya maunawaan kung bakit tila may sariling isip ang bibig niyang magmonolog na siya roon. Siguro ay guilty siya masyado na nawawala na siya sa focus. Nawawala na sa isip niya ang misyon niya. Umalis na rin kaagad siya sa bar. Nang nasa kotse na siya, ay tinignan niya ang schedule ni Gabriel. May lakad ito kinabukasan. Taping mula tanghali hanggang gabi na marahil iyon. May bagong soap ito. Kabisado pa niyang kapag anong mga taping ay inaabot ang hanggang madaling araw. Natitiyak ko yung kasama naman ito si Ella. They needed to execute plan A. Number 6. Nang makauwi ay nagpadala siya ng text message kay Oliver. Mas kaya niyang mag-text kaysa tumawag. Para pa rin siyang naiilang dito. Sinabi niya ritong kailangan nilang gawin kinabukasan ng plan ang magtanim ng mga ebidensya sa bahay ni Gabriel. Kung hindi ito pwede ay siya na lamang ang gagawa nito. Nag-reply ito sa kanya at sinabing hintayin niya ito at susunduin daw siya nito. Hindi niya nagawang makatulog ng maayos. Biling baligtad siya sa kama. Bakit ba ganun? Bakit hindi niya makalimutan ang halik ni Oliver? At hindi niya malimutan na parang baliwala iyon dito. Maybe he was just so amused and glad about her gift. That was why he kissed her. But it wasn't fair. Hindi siya dapat hinadkan ito at ginulo ang isip niya. Nakatulugan niya ang mga isipin.
Nang magising siya kinabukasan, ay nag-aayos na siya ng bahay. Ang usapan nila ay 12:00 sa susunduin nito. Mayroon pa siyang 3 oras para makapaglinis. Daig pa niya ang may timer sa bilis ng kilos niya. Nang matapos siya ay naligo kaagad siya at nagbihis. Masyadong maingat ang ginawa niyang pagpili ng damit. Nang dumitong ito ay hindi siya makatingin dito. Mukhang wala ito sa mood. Gusto niyang tanungin ito. Pero napasukan na yata ng tuluyan ng hangin ang isip niya. Hindi niya magawang magsalita. Are you ready to go? Yes. The prep's ready? Yes, let's go. Sumama na siya rito. Tahimik lang sila habang nasa daan. Mukhang malalim ang iniisip nito. Nang makarating sila sa bahay ni Gabriel, ay agad silang pumasok, gamit ang susi sa dilaw na envelope. Halos walang nabago sa itsura ng bahay. Halatang parating abala ang nakatira. Hindi maayos ang mga gamit. Noon ay may kawaksin na naglilinis doon tuwing Lunes. Sa palagay niya, ay hindi na rin nagbabago ang schedule niya. Kung hindi ay nahuli na sila niyon. Hindi pa siya nakakapili kung alin sa mga iyon ang iiwan niya. Binili lamang niya ang mga iyon sa mall sale. Which is sluttier, this one or this one? 2 bikini ang itinaas niya at ipinakita kay Oliver. Let me see everything. Iniabot niya rito ang paper bag. Isang pulang crotchless panties ang itinaas nito sa ere. I think this will do the trick. Nothing is sluttier than that. Bigla siyang napangiti. Inilagay niya ito yun sa ibabaw ng kama. Not there, silly. Dito niya makikita agad. I told you he's not stupid. Right, he's Mr. Smart. Sarkastikong sabi nito. Under the pillow then. No, iniabot niya ang underwear at isiniksik yun sa ilalim ng mattress. Isa sa mga regular na ginagawa ni Gabriel ay ang ayusin ang bedsheet nito. Madali nitong makikita at may tatapon ang underwear kung ilalagay niya iyon sa ilalim ng unan. The sheet is very crisp. Yan lang ang bisyo niya. We should mess it up a bit. Tama, kung hindi man todo, kaunting gusot lang. Humiga siya sa kama. Tumabi ito sa kanya. She started moving her body. Napapangiti siya. Nang lingunin niya ito ay nakita niyang lamang ito sa mukha niya. Bigla na lamang nag-init ang mukha niya. She was blushing for no apparent reason at all. What the hell is the matter with me? I think that's enough. Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, ay nakalapat na ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Noong una ay nakala niyang hindi rin masyadong magtatagal iyon. Ngunit sa pagkakataong iyon ay tila nakapagdesisyon na itong mas kilalanin ng mga labi niya. Maging pamilyar sa mga iyon. Napapikit na lamang siya. Sa isip niya ay nag-aalala siyang baliwalay na naman ito iyon. Ngunit dumaan lamang ang isipang iyon. Agad ding nawala nang magsimula siyang masabik sa mga labi nito. If he was trying to make her lose control, then he was doing a pretty good job at it. Kay bilis itong nagawang alisin ang pag-aalinlangan niya. She would never understand how he was able to make her feel so hot so fast when she knew what they were doing was wrong. Siya ang tipo ng babaeng hindi madaling nagiging komportable sa isang lalaki, lalo na sa bagay na iyon. She could be old-fashioned, but not with Oliver. It seemed. Kakikilala pa lamang niya rito. Malinaw sa kanya ang misyon nila. Malinaw sa kanyang sa huli ay hindi magiging tama ang lahat ng nangyayari. Pero isang lamang iyong ubod-hinang babala sa isip niya. Masyadong mahina na madaling ignorahin. Lalo na't iba ang sinasabi ng katawan niya. She wanted to be with this man, spend a wild episode like that with him. Saka na lamang siya mag-iisip. His lips went down to her breast. The fabric separating her skin from his lips was only making her feel more excited, more aroused. When he lifted up her shirt and unhooked her bra, she tingled all over. His lips now were on her bare skin, tasting her, licking her. Oh, it was wild. It was intense. His lips seemed very eager to taste all of her. Mabilis na bumayon sa tiyan niya. Paikot sa puso niya at buling bumaba. He licked her tights, drawing circles on her skin. Her back arched when his lips went between her tights. Babaliwin yata siya ng lalaking ito sa mga sensasyon. She was almost panting now, feeling she was ready to explode. She kept pulling him up so that she could kiss his lips. She needed to kiss his lips, but he refused to grant her request. He kept tasting her until she wasn't able to hold him. Her climax was so intense that she shuddered every part of her body, feeling luscious, sensitive, and tingling. That was when he began thrusting. The penetration alone was so intense, and she couldn't believe it.
Sumabay siya sa bawat paggalaw nito, hanggang sa muli ay tila kiniliti ang himaymay ng kanyang katawan. He held her close, his mouth near to her. Dinig na dinig niya ang paghingal at mahinang alas nito. Did that make her feel so great inside? She knew he had one intense climax as well. He rolled over to her side and put his arms over her stomach. Kinintala nito ng halik ang balikat niya. She remained quiet, savoring the afterglow of it, feeling her heartbeat slowly going back to normal, feeling her body gradually relaxing, hearing her breathing slowly and softening. Muntik na siyang mapatayo nang makarinig ng kung anong ingay mula sa labas. Umangon kaagad siya at nagmamadaling nagbihis. Si Oliver ay malakas ang loob na nagpantalon lamang at nagtungo sa bintana. Nang magbalik ito ay sinabi itong may dumaan lang daw na kartero. Unti-unti nang tumitimo sa kanya ang naganap. Sadyang iba ang init, walang pinipiling lugar. It was so spontaneous. What happened? And she was glad it happened that way. Buo na ang pasya niyang huwag nang magbanggit ng anuman tungkol sa bagay na iyon. Mas maganda kung hindi na nila pag-uusapan niyon. Ang kaso ay hindi niya alam kung paano kakausapin ina. Inayos lamang niya ng bahagya ang bedsheet na hinigaan nila. Ngayon ay magkakaroon na ng basihan ang pagdududa ni Ella, kung sakali mo. Someone made love on that bed, and the woman involved wasn't her. Only the man involved wasn't Gabriel either. Bigla ay mayroon kung anong miserabling pakiramdam na gumuhit sa dibdib niya. Nang tingnan niya si Oliver, ay naunawaan niya kung bakit at kung saan nagmumula yun. She was in love with the man. She had no idea how that happened, but it did. Oh, great. I love him. Of all people, I choose him to love. I'm so freaking dumb. Are you all right? Yeah. Bahagyang pumiyok ang tinig niya. To make him see. We better get going. Tumango lamang ito at lumabas na sila. Salamat at malalayo ang agwat ng mga bahay. Kahit maliwanag ay tila walang nakapansin sa kanila. Kapwa tahimik lamang sila sa biyahe. Kung maaari lamang niyang basahin ang iniisip nito, ay ginawa na marahil niya. Inihatid siya nito sa bahay niya ngunit hindi na niya ito inanyayahang pumasok. Ayaw niyang magkaroon ng diskusyon sa nangyari. May hinala siyang anuman ang mapag-usapan nila. Tungkol doon ay hindi niya magugustuhan. She needed some time alone. She needed to think. Rethink all the plans they had made. Take her okay. Tumango siya rito at bumaba na ng sasakyan. Nang nasa bahay na, dumiretso agad siya sa kusina. She downed a glass of cold water and sat on a high chair. She began to cry. She began crying for everything that happened, from the past up to present. She cried about every heartache, and the heartaches that she was sure would come. God, why can't I catch a break? Nang mahimasmasan siya ay napagdesisyon niyang huwag nang ituloy ang plano nila ni Oliver. Bahala na. Nakapagsimula na uli siya. Nadarama niyang muling lalapit sa kanyang mga taong nagtaboy sa kanya. She had to stop doing that stupid thing. Hindi kailanman naging tama, lalo na ngayon. Nagtungo siya sa silid niya at tumitig sa kisame. Napakarami niyang isipin na hindi niya makapag-concentrate ng utak niya sa iisang paksa lamang. Bahagya pa siyang nagulat nang magring ang telepono niya. It was Oliver. Listen to this. Yun lamang at ang sumunod na narinig niya ay mga tinig ni na Ella at Gabriel. Nag-aaway ang dalawa. Mukhang matindi. Natuklasan kaagad ni Ella ang underwear sa bahay ng lalaki. Nakita rin ito ang lipstick at naamoy na ang pabango. As it turned out, Gabriel used the pair of jeans only that day. Ayaw niyang marinig pa ang usapan ng mga ito. She felt terrible inside. Ibababa na sana niya ang telepono. Ngunit nagsalita uli si Oliver. Apparently, Ella wasn't with Gabriel today. Kauuwi lang ni Gabriel nung dumating si Ella. She understood. May katwiran na magalit si Ella. Sino mang babae iisipin na may ginawang milagro si Gabriel. Oliver, I can't. I have to go. She's calling me up. Nawala na ito sa linya. Ngumiti siya ng mapait. Ibinaba na niya ang telepono. Pagkalipas ng may isang oras ay may kumatok sa pinto niya. Nang buksan niya yun, inabigla siya. It was Gabriel. And he looked like shit. Gabriel, kailangan ko ng kausap Amelia. Ikaw lang ang taong nakakakilala sa akin ng gusto. Sana pwede mo pa akong gawing kaibigan kahit ngayong gabi lang. Please, please. Namasa ang mga mata nito. Ang tanging nagawa niya ay ang tumango. She felt so guilty. Nagkwento ito sa kanya sa nangyari, bagay na alam na niya. And then he told her how terrible he felt, and while he was